Umaga ng July 9, 2025, bumungad sa Tagum City ang isang karumal-dumal na balita, ang balitang yayanig sa buong bansa. Sa lugar na ito, nakilala bilang City of Palms, kilala sa mga festivals, musika at may pinakamalaking Christmas tree sa buong bansa, nakatira ang dalagang si Sofia Marichico Quilla, 19 years old, isang campus journalist mula sa University of Philippines Diliman at dating third honorable mention ng Ateneo de Davao Senior High School noong 2024 ay natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa Purok 3A, Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Bandang alas 5 ng madaling araw nang nadiskubre ng kanyang mga magulang ang wala ng buhay na katawan ni Sofia. May 38 na saksak sa katawan at posibleng tinamaan ng dumbbell. Mainit pa ang katawan, indikasyon na kamakailan lamang isinagawa ang krimen. Nawawala ang kanyang mga gamit, ang Apple laptop, iPad, iPhone, relo at iba pang personal na kagamitan. Kabilang sa mga kasangkapan ng karahasan na na-recover ay ang bolo, dumbbell, grass cutter at kutsilyo. Ayon sa police report, kakauwi lang ng dalaga sa kanila mula UP Diliman. Mag-isa lang siya sa kanyang kwarto at nasa kabilang silid naman ang kanyang mga magulang. Naniniwala ang mga magulang ng dalaga na pagnanakaw ang posibleng motibo dahil nawawala ang mga personal na gamit ni Sofia. Sa tulong ng CCTV footage, nakita sa video ang mga sospek na may mga pulang buhok. Pabalik-balik sa paligid ng bahay ni Sofia bago ang krimen. Ito ang naging susi sa kanilang pagkakakilanlan. Kabilang sa 4 na mga sospek ay ang 3 minor de edad. May mga saksi rin na nagbigay ng impormasyon sa pulisya kung saan sila huling nakita, kaya't mabilis na umaksyon ng mga otoridad. Agad na nahuli ang 2 sospek na nagtatago sa isang boarding house sa Tagum City wala pang 24 oras matapos ang krimen noong July 10, 2025. Nakuha sa kanila ang mga gamit ni Sofia, ang Apple laptop, iPad, sirang iPhone, relo at mga kutsilyong may tuko. Isa sa mga sospek ang umamin kalaunan na 2 araw muna nilang sinubaybayan ang bahay ng biktima bago nila ginawa ang krimen. At sa mismong araw ng insidente, sinabi nitong nagpaikot-ikot sila sa bahay ni Sofia nang magising ito, kaya pinagtulungan nilang saksakin dahil sa gulat at takot na nakita sila ng dalaga. Sinabi rin ng isa sa kanila, ang 17 anyos na sospek, na ginawa lang daw niya ito upang umano'y mas suportahan ang kanyang buntis na partner. Napag-alaman din na may record na ito ng mga nakaraang pagnanakaw. Sunod na nahuli ay ang 3 sospek, isang 15 anyos na lalaki mula sa Maragusan, Davao de Oro. Nahuli siya sa follow-up operation ng pulisya noong July 11, 2025, bandang 12:05 ng madaling araw sa Purok Limoncito, Barangay Mangkilam, Tagum City. Dahil sa edad nito, isinailalim siya sa kustodiya ng Women and Children Protection Desk o WCPD para sa tamang assessment at disposition. Matapos ang pagkakahuli ng 3 minor de edad, agad na nagsagawa ng operasyon ng pulisya ng Davao City. Nahuli ang ika-4 na sospek noong Sabado, July 12, 2025 at kinilala sa alias na Roy Roy. Nasa tamang gulang mula sa Caraga, Davao Oriental. Nahuli siya sa Barangay Agdao Proper, Davao City. Siya ay haharap sa kasong robbery with homicide, isang mabigat na krimen sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, matapos siyang ituro bilang utak ng krimen base sa testimonya ng isa sa kanyang mga kasabwat. Siya ay 18 anyos, kaya maaari siyang kasuhan bilang adult, lalo't na-recover sa kanyang kustodiya ang ilang mga ninakaw na kagamitan ni Sofia, pati ang isang kalibre 38 na baril na walang dokumento kasama ang 2 bala, na nagpapataas pa ng bigat ng kaso sa posibleng illegal possession of firearm. Isinailalim siya sa inquest proceedings upang matukoy kung sapat ang ebidensyang magpapatuloy ng kaso sa korte. Kung mapatunayang guilty, maaari siyang hatulan ng reklusyon perpetua hanggang 40 years na pagkakakulong o higit pa, depende sa hatol ng hukuman at ang mga aggravating circumstances ng brutal na pagpatay na umabot sa 38 na saksak sa katawan ng biktima. Kung sa inquest proceedings,
ay napatunayang hindi sapat ang ebidensya para sa probable cause o yung makatawirang paniniwala na may naganap na krimen at ang akusado ay malamang na may sala, maaari itong magresulta sa pag-dismiss ng kaso sa antas ng piskalya at ang sospek at tulad ni alias Roy Roy ay posibleng palayain agad maliban na lamang kung may isang legal na batayan para sa kanyang pagkakakulong. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ay tapos na ang kaso dahil maaari pa rin itong isampang muli sa regular preliminary investigation kung makakakala pa ng karagdagang ebidensya gaya ng forensic results, bagong testimonya o digital records. At kung pipiliin ng suspect na dumaan sa nasabing proseso, kakailanganin niyang lumagda ng waiver of detention sa ilalim ng Article 125 ng Revised Penal Code na pumapayag sa kanyang pansamantalang pagkakakulong habang patuloy ang investigasyon. Mahalaga rin tandaan ang probable cause ay unang hakbang lamang sa legal na proseso at hindi pa ito katumbas ng hatol na guilty dahil ang final conviction ay dumarating lamang matapos ang masusing paglilitis kung saan kailangang mapatunayan ang lahat ng elemento ng krimen beyond reasonable doubt. At sa kaso ni Sofia, bagamat may CCTV footage, dugo ang ebidensya at testimonya ng mga minor de edad na sangkot, ang mga akusado ay kailangang harapin ang buong legal na proseso upang matiyakan na ang hatol ay batay sa matibay na ebidensya at hindi sa galit ng publiko. Matapos ang walang awang pagpatay kay Sofia, mabilis ang naging tugon ng iba't ibang sektor ng komunidad. Tinawag ng University of the Philippines ang insidente bilang isang senseless act of violence at pagkawala ng isang future leader, sabay sa pag-alok ng psychosocial support para sa kanilang mga estudyante. Nagluksa rin ang Ateneo de Davao University, ang dating paaralan ni Sofia, at tinawag siyang boses ng mga walang tinig. Nangako naman si Tagum City Mayor Rioy na hindi titigil hanggat makamit ang hustisya at naglabas pa ng hotline upang hikayatin ang publiko na tumulong sa investigasyon. Samantala, maraming mamamayan ang nagpahayag ng galit sa RA 9344, ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga minor de edad na lumalabag sa batas, at nagsimula na ang mga panawakan para sa pag-amyenda nito lalo na sa mga kasong karumal-tumal gaya ng nangyari kay Sofia. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ayon kay DNPP o WCPD Officer Anjaneta Tirador, sa press conference sa Davao del Norte Provincial Police Office, ang tatlong sospek na minor de edad ay hindi isinailalim sa drug test na pinaghihinalaang high sa bawal na gamot noong panahon ng insidente. Ito ay dahil umano sa minor sila, kaya hindi sila isinailalim sa drug test. Dagdag pa rito sa kasamaang palad, sinabi niya ring ang isang sospek, isa sa mga naunang nahuli, edad of 14 years old, ay walang magiging pananagutan sa batas sa pagnanakaw at pagtapos sa dalagang si Sofia. Dahil sa ilalim ng Republic Act 9344 o Philippine Juvenile Justice and Welfare Act, considered siyang child in conflict with the law o CICL at exempted umano ito sa criminal liability. Habang ang ibang sospek ay edad 15 at 17, pati na rin ang 18 anyos na itinuturing na leader ng grupo na si Roy Roy ay mahaharap sa kasong robbery with homicide. Ang Republic Act No. 9344 o mas kilala bilang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ay isang batas na nagtatakda ng sistema para sa mga batang nasa panganib at mga batang lumalabag sa batas o Children in Conflict with the Law o CICL. Layunin nitong protektahan ang karapatan ng mga minor de edad, itaguyod ang rehabilitasyon kaysa parusa at gamitin ang prinsipyo ng restorative justice kung saan ang biktima, salarin at ang komunidad ay sama-samang naglalayong ayusin ang pinsalang nagawa. Sa kaso ni Sofia, 3 sa 4 na mga sospek ay minor de edad, edad 14, 15 at 17. Ayon sa RA 9344, ang mga batang 15 pababa ay hindi maaaring kasuhan ng krimen maliban kung may discernment o kakayahang unawain ang tama at mali. Ang edad 15 to 18 ay maaaring kasuhan kung may discernment na tinutukoy sa pamamagitan ng psychological assessment, testimonya at mga pangyayari sa krimen. Sa halip na ikulong, ang mga minor ay sinasailalim sa intervention programs tulad ng counseling, skills training o community service. Hindi sila maaaring ilagay sa regular na kulungan. Dapat daw ay sa youth detention home o bahay pag-asa kung saan may rehabilitasyon at suporta. Bakit ito kontrobersyal?
Dahil sa brutalidad ng krimen, 38 na saksak, paggamit ng mga armas at pagnanakaw, maraming mamamayan ang naniniwalang hindi sapat ang RA 9344 para sa mga kasong karumal-dumal na krimen. May panawagan na amyendahan ng batas upang payagan ang mas mabigat na parusa sa mga minor na sangkot sa karumal-dumal na krimen. Para sa karagdagang kaalaman, ang RA 9344 ay isinabatas ni Senator Kiko Pangilinan noong 2006. Naamyendahan ito noong 2013 sa pamamagitan ng RA 10630 na nagdadagdag ng mga probisyon para sa mga batang sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Ang Pilipinas ay signatory ng UN Convention on the Rights of the Child, kaya may obligasyong protektahan ng mga bata kahit sila lumabag sa batas. Ngunit sa kaso ni Sofia, ang batas na ito ay naging sentro ng galit ng publiko. Paano magkakaroon ng hustisya kung protektado ang mga salarin dahil sa edad? Tanong ng marami. Kinumpirma ni PLTCOL Frederick Deles, Tagum PNP Acting Chief of Police, na bumisita ang Commission on Human Rights o CHR sa 3 minor na sospek na tumapos kay Sofia sa Tagum. Ayon sa kanya, ang layunin ng pagbisita ng CHR ay upang tiyakin na hindi nalalabag ang karapatan ng mga sospek na sangkot sa krimen. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa rin sila ng Tagum PNP. Martes, July 15, 2025, inihatid si Sofia sa kanyang huling hantungan na dinaluhan ng marami. Habang ang mga palad ng kanyang mga mahal sa buhay ay nakahawak sa malamig na kahon ng kanyang alaala, inilibing ang isang tinig na minsang nagsilbing liwanag sa madilim na sulok ng lipunan. Sa bawat bulaklak na inialay, sa bawat luha na bumagsak, sa bawat katahimikan ng panalangin, muling isinulat ang pangakong hindi siya malilimutan. Hindi ito pagtatapos, ito ay panimula ng panawagan para sa hustisya, para sa pagpapago, para sa mga kabataang tulad niya na nangangarap, nagsusulat at lumalapan. At umaasa ang marami na sa kabila ng lahat, makukuha pa rin ng biktima at ng kanyang pamilya ang hustisyang nararapat sa kanila. Ang kaso ni Sofia ay hindi lamang kwento ng krimen. Ito ay salamin ng ating lipunan at isang tanong ang bumabalik-balik. Sa pagitan ng batas at hustisya, sino nga ba ang tunay na pinoprotektahan? Ito lang po para sa araw na ito. Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Sa muli, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam!